Mga online jobs agency. So, okay ba mag-apply dyan, lalo na sa mga beginners? So, ano yung mga pros and cons niyan? So, agency mga ka-homemates, ito yung mga yan, no? May Outdesk, HelloRage, Virtudesk, mga Pineapple Stopping, mga Cyberbacker, at iba pa. So, itong mga agency mga ka-homemates, no? So, dito kayo mag-a-apply. Tapos, once matanggap kayo doon sa agency na yung magbibigay sa inyo ng work mismo or pwede rin na sila yung mag-a-assign ng client sa inyo. Mga co-mates, bawat agency, iba-iba sila, no? Merong agency na sila yung mag-a-assign sa inyo ng isang client. Tapos yung client na yun, doon na kayo mag-work like 8 hours a day. So, yun lang yung client nyo na naka-assign sa inyo. And then, meron ding agency na pwedeng 3, 5, or more than pa yung hawak nyo na clients. Yan. So, kung graphic designer kayo, no? So, gawa lang kayo ng gawa ng graphics. Like, continuous lang yung bigay ng agency sa inyo na nire-request ng mga clients. Like, 5 clients, 6 na clients. So, dire-diretso lang. Puro graphics lang. Same lang yan, no? Sa mga web designer. Pagkakalam ko, common din to sa mga web designer and web developer, no? Like yung mga agency, paggawa lang ng paggawa ng mga web design para sa mga multiple clients. Mga co-mates, ang number 1 and pinakamahalagang advantage para sa akin, no, ng mga online jobs agency is meron mga agency na tumatanggap ng mga beginners kahit walang experience. Alam nyo mga co-mates, no, sa tagal na natin ginagawa to, since 2017, so number 1 na problema or hindrance para makapag-start yung mga beginners sa pag-online jobs is wala silang experience. Share ko lang sa inyo, no, ito personal ko, no. Marami akong kakilala, actually relatives ko nga, no, is mga nakahanap sila ng work sa mga agency. Karamihan sa kanila, no, actually lahat sila, no, walang experience sa pag-online job, walang experience sa mga software. Sa mga online jobs agency sila nakahanap ng work. Kaya ako personally, no, believe ako sa mga agency, lalo na para sa mga beginners. Ang number 1 naman na cons or disadvantage ng mga agency is sa sweldo mga ka-homemates, no? Or sabihin na natin na mas wala kayong control dun sa sasweldohin nyo. Mga agency mga ka-homemates, starting niya, no? $3, $4, meron ding $5. Pero meron din akong kilala na kahit agency siya, is $7 per hour yung sweldo niya. Tapos ang bayad nung mismong client dun sa agency, no? Minsan $12, $15. So dyan kasi maraming parang nagkakasama ng loob, no? Pagdating sa mga agency. Mga co-mates, kailangan kasi natin maintindihan na yan, no, kung paano ba nag-work yan. Yung mga client kasi mga co-mates na ina-assign sa atin or pinagtatrabuhan natin, client talaga yan nung agency, no? So, hindi nyo sila personal or direct na client. So, client siya nung agency. Yung mga agency kasi mga co-mates, meron yung mga expenses, no, na hindi natin nakikita. Yung mga agency na yan, gumagastos para sa mga marketing, kumbaga mga ads para ma-acquire nila yung client or client A, client B, para makuha nila yung client, para mag-avail ng services ng agency. So, gumagastos din sila dun sa ads. Tapos, syempre, kailangan din kumita ng agency mismo. Mga co-mates, alam ko, no, ito yung number 1 na pinakamasakit pag mag-a-apply kayo sa agency or nag-work man kayo under agency. Like, mas malaki yung binabayad ng client sa agency kaysa yung sa natatanggap natin. So, yan yung pinakamasakit talaga sa lahat. Basta ang isipin nyo na lang mga co-mates, no, wala pa kayong experience and dahil doon sa agency, nagkaroon kayo ng client and nagkakaroon kayo ng experience habang nag-work kayo doon sa client na yon or doon sa agency na yon. Dito sa pag-work natin mga co-mates sa mga agency, no, kahit anong agency pa yan, no, hindi tayo pa MS Word lang na pa-type-type ka lang ng ganyan dyan, puro Microsoft Word. So, hindi ganun mga co-mates, no. So, sa 6 months to 1 year, mga co-mates, yung mga client na ma-assign sa inyo, pwedeng gumagamit sila ng mga sikat na mga CRM software. Tapos, ito, no, example, Go High Level. Itong Go High Level, mga co-mates, no, isa to sa mga in-demand na skill ngayong 2025, 2026. So, yung isa sa mga client ko, mga co-mates, so nag-hire siya ng Go High Level na expert. Kaso sa India yung hinahire niya ngayon. Pero ito, no, so yan, kung ma-assign kayo sa client na ganyan, ito yung in-assign sa inyo. So, doon sa araw-araw na pag-work nyo for 6 months or 1 year na magtagal kayo sa client na yun, nagkakaroon kayo ng hands-on experience doon sa software na ginagamit nyo. Example nga, no, kung Go High Level. Ito, no, Cyberbacker, nag-hire sila ng Go High Level Automation and Web Support Specialist. Ayan, mga co-mates, kung pag-aralan nyo rin yung Go High Level na yan. Which is, balikan natin yung number 1 na problema ng mga beginners, no, restriction or hindrance sa pag-online jobs is walang actual na experience sa mga software na ginagamit sa online jobs. Then, pag first year nyo na or second year nyo na sa agency, yan, no, pwede kayong humingi ng increase dun sa agency mismo. Then, kung hindi nila kayo pinagbigyan and hindi na kayo masaya, so pwede na kayo maghanap ng direct client. Ngayon, pwede nyo nalagay sa portfolio nyo, no,
experience 1 year, 2 years, CRM software, project management software, mga go high level. So yan, meron na kayong actual na experience. So pangalawang advantage ng mga agency, medyo kaduktong to nung una natin, no? So once ma-hire kayo nung agency, is magpo-provide sila sa inyo ng free training. Free training, no? So mahalaga yan mga ka-homemates, lalo na wala nga kayong experience, no? Yan, tuturuan nila kayo sa free training, no? Yan, mga possible or mga popular na mga software na ginagamit ng mga client. Para pag nagka-client na kayo, is yan, meron na kayong konting basic knowledge dun sa gagawin nyo dun sa client. Pangalawang pros naman or disadvantage ng mga agency, mga co-mates, is medyo mahigpit sila sa mga technical requirements. Ano ba yung technical requirements na yan, no? Sa mga PC, no, meron silang mga minimum specs na requirements. Example, i3 6th generation, kailangan 8 or 16 gig yung RAM nyo, kailangan naka-SSD yung computer nyo, tapos kailangan yung internet nyo, chine-check nila, no, kailangan naka-fiber line kayo, PLDT, Converge, Globe Fiber, tapos minsan pa, no, kailangan meron pa kayong backup na internet. Medyo marami silang mga technical requirements, mga ka-homemates. Ang gusto lang naman nila is yung mga freelancers na hawak nila is yan, no, laging available para do sa clients nila. Tapos yan, no, hindi magre-reason out yung freelancer na nawalan ng internet yung mainline nila or kumbaga mahina yung signal tapos walang kuryente. So hindi makapag-work yung freelancer. Mababa yung productivity ng freelancer kasi mabagal yung computer, like naglalag. So ayaw nilang ayaw nila yung ma-hire ng client, ayaw nila yung i-assign nila sa client is medyo maraming hindrance or kumbaga mabagal yung pag-work dahil sa mga mabagal na internet, mabagal na computer. Kaya yung agency, no, so medyo mataas yung standards nila or mga technical requirements nila. Share ko lang mga co-mates, no, personal ko, sa 9 years na pag-online jobs ko, nakatatlong client pa lang ako. Walang kahit isa doon yung nagtanong, no, o James, anong specs ng computer mo? James, anong internet connection mo? Yung mga direct client hindi nagtatanong ng ganun kasi ang pinakamahalaga sa kanila is yung mga skills nga nung freelancers or kung ano yung kaya mong ibigay doon sa business nila. Kasi may mga clients na hindi pa sila naka-experience ng ganun, no? Like may mga freelancers na nawawalan ng internet, mahina yung signal, so hindi alam ng mga client yung mga ganun. Mga co-mates, no, so yan, finlex ko na din, no, na 9 years pag-online jobs, tapos 3 clients. Actually, 2 talaga yung pinaka-primary doon. Yung isa parang part-time lang siya. Nagtatagal ako doon sa mga clients na pinag-workan ko, mga co-mates. Actually, hindi ko alam kung advantage yun. Wala ko ganong experience sa pag-apply, no? Kasi puro long-term yung naging client ko. So, kung interesado kayo dito, no, so pwede natin gawa ng video yan, paano magtagal sa mga premium na clients, mas maging long-term yung clients nyo. Comment nyo sa comment section natin, no, long term. Mga co-mates, another advantage ng agency, no, kadalasan meron sila mga benefits na tinatawag. Yan, no, mga health benefits, health card, SSS, PhilHealth, pati mga taxes, mga co-mates, no, madalas yung agency na yung nagpa-process ng taxes ng freelancers. Pag direct client ka kasi, mga co-mates, no, so optional lang. Kumbaga ikaw mismo yung magbabayad ng mga health card, ng mga SSS mo, ng mga PhilHealth mo. So, optional kasi, no, minsan may mga freelancers na, kumbaga, parang sinasave na lang nila yung pera, hindi sila kumukuha ng mga ganun. Iba pa rin yung, iba pa rin mga co-mates, yung, kumbaga, kasama na. Kumbaga, yung work mo, may health card ka na mismo. So, iba pa rin yung kasama ng benefits na ganun. Another advantage ng agency is, once mawala yung client na nakasign sa inyo, is si agency yung maghahanap ng kapalit na client para sa inyo. Pag kasi direct client kayo, no, once mawala yan, so yan, no, back to zero kayo. Hindi naman back to zero, no, pero yun, apply na naman kayo ng bago. Hanap na naman kayo ng bagong client nyo. Last na lang, no, para sa akin, mga co-mates, katulad nga ng sinabi natin sa start ng video, recommend ko yung mga agency, lalo na sa mga beginners na naghahanap ng experience or wala pang experience. Dito sa agency, mga co-mates, may sweldo na kayo and magkakaroon pa kayo ng hands-on experience. Yung sa sweldo, mga co-mates, no, medyo malaking gap talaga siya. Hindi natin masisisi yung agency kasi meron sila mga expenses, pero yan. Mga co-mates, mabilisan lang, no, click nyo yung like button. Matutulungan ng like yung video na to. And click nyo na rin yung subscribe kung gusto pa ng mga videos about online jobs, mga extra income online. Kung gusto nyo malaman saan maghahanap ng mga direct na clients, saan kayo mag-a-apply, saan sila makikita, mga extra income online, so panoorin nyo tong video na to next. So, shinare ko dyan mga websites, mga co-mates.